Hi guys! Good morning to every one of us. Another day, another recipe na naman ang isi-share ko sa inyo ngayong umaga na to. At ang pangalan nito ay ang sushi rice. So kung gusto niyo makita or malaman kung paano ko to ginawa, samahan niyo ako hanggang matapos ang video na to at magkakaroon kayo ng bagong ideya kung paano niyo gagawin ang inyong sushi rice. So bago ang lahat, mag-intro muna ako. Guys, no, inuna ko po itong aking mga ilalagay sa loob. So, una po ay ang aking shrimp. Actually, luto na to nung binili to. Kaya lang, gusto namin may kunting lasa naman. Kasi parang in-steam lang to eh. So, in order for that, kailangan naming linisan. At pagkatapos ay ating ikat ng maliit. Kasi para mas masarap naman kung nguyain na hindi na masyadong malaki. Yan, so ganyan po ang hitsura niya. Tapos iluluto po natin sa gusto natin na sauce. Gusto natin na powder. So yan po guys, niluluto ko po siya sa aming mga powder dito. Hindi ko na lang i-share kasi baka hindi nyo magustuhan. Ayan, so actually naglalagay din kami ng crab meat. Ayan, so i-ready lang ang crab meat. Yan, tapos mayroon din kaming inilalagay na chicken. Pero ang ginamit ko po ay nuggets. Ayan. So, kinat ko rin. Pagkatapos kong pinrito, kinat ko rin siya ng taas, pahaba. Pagkatapos, piniprepare ko na ang aking cucumber. Actually, may may carrots. Kaya lang hindi ko na pinapakita kasi nagmamadali ako. Ayan guys, magsisimula na po ako magbalot ng aking sushi rice. Ayan, so kung nakikita ninyo, may folder po ako. Ayan, tapos, yung parang bamboo ba? Tapos nakikita nyo, kinakat ko na yung aking plastic ng seaweed kasi magagamit tayo ng seaweed of course. Diba? Pag sushi talaga may seaweed yan. So, yun na guys, uunahin natin ang ating seaweeds. Pagkatapos nating seaweeds, paglagay ng ating seaweeds sa bamboo, ay maglalagay na rin tayo ng ating rice. Okay guys, explain ko lang yung aking rice kasi hindi ko po pinapakita sa inyo kung paano ko niluluto, pero very simple lang talaga. Ang ginamit ko po palang rice ay Egyptian rice. Binabad ko lang siya ng about half an hour sa mainit na tubig kasi medyo matigas talaga yung Egyptian rice. Pagkatapos, niluto ko sa kaunting sa kaunting tubig na lang at saka kaunting asin at mantika. Oil. So, gaya ng pagluto natin sa rice ng Arabic rice, ganun din. Tapos, pagkatapos ng maluto ang rice, nimix ko na siya doon nilagyan ko ng rice vinegar. Tapos, nilagyan ko rin ng kaunting sesame oil. So, ganyan na guys, no? So, tapos, saka nyo pa ilalagay ang inyong mga panloob na ingredients. Ayan. So, naguna yung cucumber. Actually, dalawang type ang ginawa ko eh. Chicken at saka yung using the nuggets at saka yung aking seafoods na shrimp at saka crab meat. Yan. So, inuna ko itong aking chicken. Actually, pwede rin kayong gumamit ng chicken na yung bang ginagawa ninyo na talaga may lasa.
Kasi wala ako noon, kaya gumamit ako ng nuggets. Pwede rin ko yung gumamit ng strips, yung niluluto na lang, yung piniprito na lang. Tapos, yung sauce na ginawa ko, nilalagyan ko rin ng kaunti sa loob para magkakaroon ng lasa din. Kasi yung sushi kasi very plain lang po yan. 'Di ba? Mga tao dito mahilig talaga sa alat. So, lagyan mo ng kaunti, hindi naman masyadong maalat. Ayan, lagyan mo lang ng kaunti. Ayan, para pagkain nila, pag bite nila, pagkagat nila, mayroon silang lasa na malalasahan. I mean. Tapos naglagay din ako ng avocado. Ayan. So avocado po ang ginagawa ko. Kapag ay konti lang ang aking mga ingredients, so naglalagay po ako ng avocado. Ayan. So i-wrap mo na siya guys ng ganito. Ayan. Actually, madali lang siyang i-wrap pag may bamboo, yung sushi wrapper. May ganyan ka. So, madali lang po talaga. So, ayan guys, ready na po ang ating sushi chicken. Yan po. So, mamaya po at i-cut na lang po natin yan. So, set aside muna natin. Hintayin natin na matapos ang lahat sa pagra-wrap. Yan. So, ngayon naman, ang gagawin ko na naman, ang pangalawa is ang aking seafoods ingredients. Actually guys, ayaw nila yung mga kagaya nung nilalagay sa sushi na yung bang salmon, yung mga ganon, yung mga raw food kasi nadidirian sila. So, kailangan talaga lutuin lahat. Kahit nga gumagamit ako ng yung mga salmon, niluluto ko pa rin. Hindi sila kontento doon sa lalagyan mo lang ng vinegar. Yan. So, repeat the process lang guys, pero iba lang yung ating ilalagay. Iba yung ating tinatawag nating flavor. So, ang flavor naman nito ay ang ating seafoods. Yan. Alam nyo guys, napakadali lang talagang gawin pagka kumpleto yung iyong mga ricado. So, hindi ka mahihirapan. Yan. So, binuklat ko, ayan, ang aking crab meat. Ganyan. Tapos, actually nga, dalawahin ko na yan sana. Kaya lang, nag-ano ako na baka hindi magustuhan ni Amo. Pero, at the end pa rin, sinasabihan pa rin niya ako na konti lang daw ang nilalagay kong crab meat. Pero, yun na. Kumakain din naman siya. Ubos din naman. So, wala na akong problema doon. Ayan. So, same as usual, lagay tayo ng cucumber at saka carrots. Tapos, pwede rin kayong gumamit ng ibang gulay na gusto ninyo. Pero, ito kasi yung nakasanayan nilang kainin together with sushi rice. So, yan. Ginawa ko na rin ganyan. So, ayan guys, ready na po ang ating mga sushi. Tapos na po nating marap lahat. So, ngayon po ay magsiserve na po tayo. Pero bago tayo mag-serve, syempre, i-cut muna natin. So, gusto ko palang sabihin sa inyo guys na may dalawa akong klaseng sauce. Ang isang sauce ay ready-made na ketchup at saka mayonnaise. Ang pangalawa naman po ay ang ating Maggi sabor na tuyo.
Tapos, depende sa inyo kung gusto niyo lutuin with sugar, saka ninyo lagyan ng sesame seeds, pwede rin. So, yan po ang ating finished product po. Ready to eat na po. Ayan. So guys, maraming salamat sa mga tumitingin hanggang matapos ang video. Maraming salamat sa mga nagsusupport. Maraming salamat din sa mga nag-subscribe, like, and share. So guys, hanggang dito na lang po, hanggang sa susunod po ng ating video. Kung pwede po, pindutin niyo po ang ating notification bell para updated kayo sa mga videos ko.